Salamat, Manong. Mhm. Hello, Ma. Dito na po ako sa isla. Kakadaong lang ng bangka. Ay mabuti naman kung ganon. Bilisan mo na ang paglalakad at gabi na anak. Alam mo namang delikado dito sa isla kapag kumakagat na ang dilim. Opo, Ma. Bibilisan ko na. Nagugutom na nga rin po ako eh. Habang binabagtas ko ang daan patungo sa bahay at dumating ako sa madilim na bahagi ng kaling iyon, doon nagsimula akong makaramdam ng takot. Bigla akong huminto sa paglalakad nang makasalubong ko si Tandang Leroy, isa sa nakatira sa loob ng gubat na may sira sa pag-iisip. 70 years old na ito, pero kung magsalita at kumilos ay parang bata. Nandiyan na siya. Nariyan na ang kalaban. Mag-iingat ka. Oh, Mang Leroy. Ba't nasa labas pa kayo? Kumain na po ba kayo? Hindi pa. Ligaw ko kayo sa bahay. Bibigyan ko kayo ng makakain. Pagkain. 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 Kasama si Tandang Leroy ay pinagpatuloy ko ang paglalakad hanggang sa pareho kaming matigilan nang may marinig kaming kaluskos mula sa kakahuyan. Mga mabibigat na yabag ng mga paa na tila tumatakbo ng pabalik-balik. Sino yan? May tao ba dyan? Ayan na siya. Andiyan na siya. Halika na, Saan ka galing? Sa Bible study? Sinasayang mo lang ang oras mo sa ginagawa mo. Talikuran mo na siya at sumama ka sa akin. Sino nagsalita? Demonyo. Ahas. Ahas. Bilis na riyan na ahas. Diyos ko. Anong tunog na yun? Aswang! Linggo ng gabi, bandang alas 9:44. Ang araw at oras na sinulat ko ang liham na ito. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, isang mapagpalang araw sa inyo. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa oras na natanggap ninyo ang liham ko. Sa edad na 15 ay ulila na ako sa ama at tanging si mama na lang ang nagtaguyod sa akin. Naninirahan kami sa isang liblib na isla sa Visayas kung saan naninilbihan sa mansyon ng yumaong si Don Amado. Ang bahay na kinatatakutan ng mga residente doon dahil sa matandang paniniwala na isang aswang ang namatay na matanda. Pero sa kabila ng usap-usapan tungkol sa mansyon, nanatili pa rin kami naninirahan doon dahil na rin sa pangako ni Mama sa asawa ni Don Amado na wag iiwan ng bahay. Habang tinataguyod akong mag-isa ni Mama, pinalaki niya rin akong may matinding takot at pananalig sa Diyos. Ngunit ang pananampalataya namin ay dumaan sa matinding pagsubok nang makilala namin si Faith, ang apo ni Don Amado na hindi naniniwala at may matinding galit sa Diyos. Ma, sino po ba hinihintay natin dito? Hindi ko ba nabanggit sa'yo? Yung apo ni Don Amado na siyang nagbana ng mansyon. Siya ang darating sa kayong bunso niyang kapatid. May bago na palang may-ari itong mansyon. Paano kapag pinalayas na tayo, Ma? Aba, edi umalis. Babalik na lang tayo sa atin dun sa bukid nun. Pero anong malay mo naman? Baka mabait din sila. Ano ba sinakay nila, Bas? Hindi Ang sabi may susundo daw sa kanila sa airport na sasakyan. Ay, teka. Ayan na yata sila. Ayan na nga. Yang sakay ng kulay gray na van. Magandang araw ho. Kayo po ba si Ma'am Faith at Sir Gary? Ang mga apo ni Don Amado. Opo, kami nga ho. Magandang araw din po. Kinagagala ko po kayong makilala. Ako po si Esther at ito naman ang bunso kong anak na si Jessie. Kami po ang makakasama ninyo sa bahay.
Nice to meet you po. Ako na po magdadala ng gamit nyo. Salamat. Ay, Simon! Halika, tulungan mo nga si Jessie sa mga gamit nila. Ako po. Nang mauna sa paglalakad ng magkapatid at sumunod kay Kuya Simon, nakatingin tumingin sa akin si Mama, sabay turo sa dalawa at bumulong. Mukha namang mabait, di ba? Saka ang ganda ni Ma'am Faith. Oo nga po eh. Pero lungkot ng mata niya. Habang nasa bangka ay hindi ko maiwasang tignan si Faith. Tama si Mama. Mukha siyang birhen sa ganda. May hawig sa artistang si Karil. Tahimik lang itong nagmamasid sa malawak at kulay asul na karagatan. Makalipas ng mahigit 15 minuto ng boat ride ay sa wakas nakarating na kami sa isla. Pagbaba pa lang namin ng bangka, agad pinagtinginan ng mga tao doon ng magkapatid. Yun ho ba ang bahay ni Lolo Amado? Ayun na nga ho. Dahil nasa pinakamataas na parte tayo ng isla kaya kitang-kita siya ng lahat. Grabe ang ganda ate. Mukhang magugustuhan ko dito. Medyo pataas lang ho ang daan, pero patag naman ho. At huwag kayong mag-alala dahil dinala namin ang golf cart ng lolo ninyo. Yan ang sasakyan niya noon kapag gusto niyang mamasyal sa buong isla. Sakay na po kayo. Salamat po kay Simon. Walang anuman. Ma'am Faith, mag-ingat po kayo ha. Salamat po. Inikot ng magkapatid ang buong mansyon nang makarating kami. Puro papuri ang narinig namin sa kanila kung gaano kaganda, kalinis at katibay ang bahay na iyon sa kabila ng ilang dekada na ang lumipas. 2 palapag yun at ang estilo ay mukhang sinaunang malaking bahay Kastila na merong 8 silid. Nasa 2 palapag ang mga common areas gaya ng sala, kusina, dining area. Ang mga bintana ay malalaki na sliding at gawa sa kapis shells, kaya malayang pumapasok sa loob ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat. Kailan pa ho ito tinayo ni Lolo? Ang sabi ng mga nauna sa akin na nanilbihan sa mga lolo mo, bago pa sumiklab ang 2 digmaang pandaigdig, muntik na daw itong mapagiba noon. Ginawang kuta ng mga Hapon. Halos mawasak daw ito dahil sa digmaan pero mas pinili ng ninuno mo na ipagawa. At ito, pinagtibay na siya ng panahon. Napakaganda ng bahay na to, ano, Gary? Gusto mo ba na dito na tayo manirahan? Okay lang naman sa akin ate. Kaya lang kakatanggap ko lang sa trabaho eh. Siguro uuwi na lang ako dito para magbakasyon. Sayang naman tong bahay kung walang titira kahit isa sa atin eh. Kaya nga, gusto ko dito. Saan po ba ang kwarto niyo dito, Aling Esther? Ay nakatira po kami sa likod bahay, ma'am. Binigyan kami ni Don Amado ng kapirasong lupa kung saan namin tinayuan ang bahay at maliit na bakuran. Ang bait naman pala ni Lolo. Aling Esther, napansin ko kanina pagbaba namin sa bangka. Bakit kami parang pinagtitinginan ng mga tao dito? Hindi mo namin itatago sa inyo ang totoo, ma'am. Matagal na hong pinapaniwalaan ng mga tao dito na aswang ang may-ari ng mansyon na to. Aswang? Sa panahon na to, aswang. Si Lolo Amado aswang. Yun po, sabi-sabi lang ng mga tao dito. May mga nagsasabi na may nakakita daw kay Lolo Amado nung araw na naging aswang siya. Sus! Baka nakwento lang nila yun para may katakutan ng mga tao. Ewan ko ba, sa tinagal kong nakatira sa bahay na to, dalaga pa ako pero wala akong nakikitang aswang. Kahit nga si Don Amado ay hindi ko nakitang naging aswang. Siya nga po pala. Saan kwarto ko po dadalhin itong mga gamit nyo? Ay ako ate doon sa kwarto na may veranda ah. Ako na ho sa master's bedroom. Sigurado po kayo? Oo. Bakit? Doon ho kasi namatay si Don Amado sa kama na yon. Okay nga lang. Hindi naman ako matatakotin eh. Ma'am Faith,
mayroon po ba kayong ipapaayos o ipapabago dito? Hindi agad sumagot si Faith at sa halip ay lumingon sa paligid. Lumapit ito sa mga picture frame na may imahe ng mga santo at Jesus. Pagkatapos ay tinuro ang mga ito maging ang altar. Pakialis na lang po yung mga imahe ng santo, tsaka yung mga frames ng may Bible verses. Pakialis na din po itong altar dito. Itago na ang mga Biblia at ayoko makita niyan dito sa bahay. Kung may mga naitatago pa bang painting sila lolo dyan, yan lang po ipalit niyo basta wag lang yung may kinalaman sa Diyos. Ate naman, hanggang dito ba naman? Oh, bakit? Tinanong ako kaya sinagot ko. Iyon ang gusto ko. Ikaw lang naman ang naniniwala sa mga yan. Sinasabi sa'yo na hindi totoo yan Diyos mo. Nagulat kami ni Mama sa narinig namin mula kay Faith at nagkatinginan kami. Pagkatapos sabihin yun ay ngumiti sa amin ito na para bang wala itong sinabi. At Faith na lang po ang itawag niyo sa akin. Huwag niyo na po akong tawaging ma'am at huwag niyo na rin po akong pinupo. Sige. Okay, tawagin mo lang kami kung may kailangan ka ha. Magpahinga na kayong dalawa at maghahanda na ako ng hapunan natin. Matapos gawin ang inutos ni Faith, bumaba na ako sa garahe at pinagpatuloy ang ginagawa kong cabinet. Maya-maya ay lumabas si Mama dala ang isang basong malamig na tubig. Anak, inumin mo muna ito. Kanina ka pa walang pahinga. Ayos lang po ako. Thank you, Ma. Mama, bakit ka na magsalita yung Faith? Parang allergic sa kahit anong may kinalaman sa Diyos. Kahit ako ay nagulat sa sinabi niya pero yak kung may nangyari sa kanya kaya ganyan ang pananaw niya. Mahirap nang manghusga, 'di ba? Mas mainam na ipagdasal natin siya na hipuin ng Panginoon ang kanyang puso. Pero Mama, ganda niya, no? Sayang, kung di ko lang siya amo, liligawan ko yan eh. Kahit na ganun ang pananaw niya, mukha pa rin mabait. Tinamaan niya yata ako eh. Sabi na nga ba, tinamaan ka? Abay, huling-huli kita kanina habang nasa bangka tayo. Titig na titig ka sa kanya eh. Parang birin sa ganda mo eh. Kaso sa itsura at pamumuhay pa lang namin, layo na ng agwat. Wala dyan yan. Nasa linis ang pagkatao yan. Pero nakalimot ka na ba sa nakaraan? Opo, pinagsisisihan ko po yun hanggang ngayon. Anak, matuto kang patawarin ang sarili mo. Uy, Kuya Jesse, anong ginagawa mo? Uy, Gary. Gumagawa nitong cabinet. Order ng isang customer eh. Wow, gumagawa ka ng mga furnitures? Oo. Ito yung trabaho ko bukod sa tumutulong ako kay Mama sa pangangalaga nitong mansyon. Ang galing naman ah. Maiwan ko muna kayong dalawa riyan. Gary, pwede magtanong? Sige kuya, ano yan? Si Faith, bakit ganun siya? Yung bang pinagtanggal niya yung mga display na may kinalaman sa Diyos? Oo. Malaki ang galit ni ate sa mundo eh. Lalo na sa Diyos. Matagal na dapat kaming pumunta dito pero may mga nangyaring trahedya sa pamilya namin eh. At sa buhay niya. Na dahilan para talikurin niya ang Panginoon. Gaya ng? 5 months ago, namatay sa aksidente ang parents namin. 2 linggo pa lang mula nang mamatay sila. Biglang pumanaw ang bunso namin na kapatid. Aneurysm daw sabi ng mga doktor. Dumagdag pa sa pagluluksa ni ate nang mahuli niya mismo sa mismong kondo nila ang fiancé at best friend niya na may ginagawang kawalang hiyaan. 3 buwan na siyang nilaloko ng mga to eh. Hindi man daw seryoso yung ex niya sa babae. Pero sabi ng babae, pinangakuan daw siya ng ex ni ate. Nahiwalayan siya. Kaya pala. Durog na durog si ate. Ang 2 taong inaasahan niya na makakaramay sa oras ng pagluluksa. Yun, binigo siya. Dahil dun, kinuwestiyon ni ate ang Panginoon na bakit sa kabila ng pagsisilbi niya dito kinuha daw ng Diyos ang lahat sa kanya. Mula noon, tumalikod na si ate.
Tinapon niya ang Biblia niya. Huminto siya sa pagpunta ng church, pagdarasal, at pagbabasa ng Bible. E mula nun, sinumpa niyang hindi na babalik pa ang pananampalataya niya. Nagagalit si ate kapag naririnig niya ako nagdadasal o kaya nagpapatugtog ako ng mga worship song. Pero naniniwala ka ba na walang imposible sa Panginoon? Oo naman kuya. Hindi ako tumitigil sa pagdarasal para kay ate. Alam ko, nasasaktan lang siya sa mga nangyari. Hayaan mo, mula ngayon, isasama ko na siya sa mga dasal ko. Salamat kuya. Habang abala ako sa ginagawa ko sa furniture sa likod bahay, hindi namin namalayan na lumabas pala si Faith. Ayon na rin mismo sa kanya dahil bagyang nakaramdam ng pagkabagot. Naglakad-lakad daw siya hanggang sa umabot sa kakahuyan papasok ng gubat. Ma Faith! Uy, Kuya Simon! Nandiyan ka pala. Pauwi na sana ako nang makita ko kayo ano ho bang ginagawa niyo rito? Wala, namasyal lang. Medyo nakakabagot sa bahay. Hindi pa ako sanay na malayo ako sa kabihasnan. Ay, dito na ho ba kayo mamamalagi? Ako lang ho. Yung kapatid ko, babalik yun sa Maynila dahil sa trabaho niya. Ako naman work from home kaya ayos na ako dito. Kahit nga nasa isla, maayos din naman ang internet. Ay, opo. Kahit naman ganito dito nagiging moderno na ho. Nakakasabay na sa agos ng buhay. Ay, maraming salamat ho sa lolo ninyo. Dahil ho sa kanya kaya nagkaroon ng kuryente at linya ng komunikasyon dito Ay, Mang Leroy naman. Huwag naman ho kayo manakot. Ikaw yun. Parating na siya. Kukunin ka niya. Nandyan na siya. Kukunin ka ng demonyo. Ano? Sino ka ba? Naku ma'am, huwag ho kayo matakot sa kanya. Tandang Leroy kung tawagin yan dito. May sira sa pag-iisip yan kung ano-ano mga sinasabi. Halika, uwi tayo. Magdasal tayo. Parating na yung aswang. Darating yung demonyo. Kukunin ka niya. Ililigtas ka ng Diyos. Pwede ba? Hindi totoo ang Diyos. Hindi. Tingnan, David. Magalit ka. Pinabayaan ka ng Diyos, hindi ba? Ginawa mo na lahat. Pero kinuha niya pa rin ang lahat sa'yo. Sino yung bumulong? Aswang! Demonyo! Layas ka! Layas! Ay, ayoko sa'yo! Halis ka! Halis! Nang lumingon daw sa likuran si Faith, nakita na lang niya na naglalakad daw si Kuya Simon papasok ng gubat. Para daw siyang nahihipnotismo nang lumingon ito na nakangisi na parang niyayaya siya nitong sumama. Umakbang si Faith papasok sa masukal na kakahuyan hanggang sa... Faith? Doon ako dumating. Abala ako sa ginagawa ko nang marinig ko ang boses niya na sumisigaw. Kaya nagmadali akong tumakbo palabas at hinanap siya. At doon ko nga siya nakita sa kakahuyan. Tila wala sa sarili na naglalakad papasok sa gubat. Kaya naman tumatakbo akong lumapit sa kanya at hinawakan sa braso. Jessie? Anong ginagawa mo dito? Kausap ko kasi si Kuya Simon kanina. Ayun oh. Huh? Nawala siya? Andun lang siya kanina Wala naman Tsaka, hindi ka dapat nagpupunta dito. Bakit naman? Maraming kaluluwa ang gumagala sa gubat na yan. Kadalasan na pumupunta dyan, lumalabas ng bangkay. O kaya wala na sa matinong pag-iisip. Anong ibig mong sabihin? Karamihan na nagpupunta dyan, nagpapakamatay. Hindi nakapagsalita si Faith, kaya naman hinila ko na siya palayo doon at tila hindi makapaniwala at bakas sa mukha nito ang gulat dahil sa nalaman. Panay pa ang lingon nito habang palabas na kami ng kakahuyan.
Huwag ka nang babalik dyan na nag-iisa ha. Kung gusto mo talagang pumunta dyan, sabihin mo sa akin. Sasamahan kita. Uy ate, kain na! Sige, susunod na ako. Aling Esther, Kuya Jesse, upo na po kayo. Sumabay na po ulit kayo sa amin. Ay nako, hindi na. Mamaya na lang kami kakain pagkatapos ninyo. Ay si Aling Esther naman oh. Sige na ho. Mula ngayon, lagi na kayong sasabay sa amin kumain. Kapag si Gary bumalik na ho ng Maynila, alangan naman ako na lang mag-isa kakain dito. Kaya maupo na ho kayo. Akmang kukuha na ng pagkain si Faith nang tapikinigari ang kamay nito. Nagtataka na lumingon ito sa kapatid kaya napilitan nito ibaba ang serving spoon. Bakit? O magdasal muna. Ay ano ba yan? Bakit pa kailangan ng ganyan? Hindi mo pa ginawa bago mo ako tinawag. Nakita mo ngayon lang nakahain eh. Oh, tawagin niyo na lang ako kapag tapos na kayo sa dasal-dasal na yan. Huwag ka nang umalis. Sandali lang naman eh. Huwag ka sumali kung gusto mo pero huwag ka nang tumayo. Magdarasal lang, kala mo sinisilaban ka na dyan. Hindi ka ba nahiya kay Aling Esther at Kuya Jesse? Diyan sa inaasal mo ha? Mga anak, huwag na kayong magtalo sa harap ng hapagkainan. Hindi maganda ang ganyan, baka magtampo ang grasya. Ay, sorry po. Pasensya na po. Nang magsimula si Gary na magdasal bago kumain, napansin ko na hindi mapakali si Faith. Parang gusto nitong tumayo at tumakbo palayo. Hindi naman nagtagal ay natapos na rin yun at si Gary pa mismo ang naglagay ng pagkain sa pinggan ni Faith. Matapos ang hapunan gaya ng nakagawian ko, ako ang nagdo-double check sa mga bintana at pinto sa mansyon bago umuwi sa bahay. Pababa na sana ako nung huminto ako at marinig na bumukas ang isang pinto. Napangiti ako nang makita si Faith. Akala ko tulog ka na. Sarado na ako ng mga bintana eh. Okay lang. Hindi rin naman kasi ako makatulog. May problema ka ba? Marami. Siguro ilang buwan na rin akong walang maayos sa tulog saka baka namamahay rin ako. May gusto ka pa bang gawin? Kumain? Wala naman. Busog ako. Gusto ko lang sana magpahangin. Halika, lakad tayo dyan sa bakuran. Sumama sa akin si Faith at sinamahan ko siya sa labas. Sakto naman na malamig ang hanging dagat at ang mga bituin sa madilim na kalangitan ay nagsisiksikan. Kaya pa ang paligid pero ramdam ko ang hindi matahimik na puso ni Faith. Sorry pero parang alam ko na yung problema ang sinabi mo. Curious kasi ako kung bakit galit ka sa Diyos. Tinanong ko si Gary at nagkwento siya. Namimiss mo ba yung ex mo? Hindi no? Halos nga isumpa ko sila eh. Huling balita ko bago kami umalis ng Manila. Niloko din siya ng ex-best friend ko at bumabalik sa akin. Siraulo rin pala siya. Noong nahuli ko mismo na sila gumagawa ng kababuyan sa sarili naming kondo, bigla ko na lang naitanong sa sarili ko kung may mali ba sa akin? Bakit binabawi sa akin lahat ng mahal ko? Mula sa parents ko, sa kapatid ko, tapos ang fiancé at best friend ko. Mas lalong naliit ang tingin ko sa sarili ko pagkatapos akong lokohin ng fiancé ko. Umaba ang self-esteem ko tapos feeling ko ang pangit ko. Tinanong ko na rin ang sarili ko kung saan ba ako nagkulang. Sigurado naman ako na ginawa mo ang lahat para sa kanya. May mga tao lang talaga na ganun. Hindi makontento. Di ba dapat magpasalamat ka? Saan? Nasinaktan niya ako? Magpasalamat ka na nalaman mo ang totoo niyang kulay bago pa kayo kinasal. Dahil mas mahihirapan ka mag-move on kung kinasal na kayo at saka mo na booking yung panloloko nila, di ba? Ang galing mo mag-comfort ah. Totoo naman yung sinasabi ko eh. Tsaka bukod dun, sino may sabing pangit ka, ha? Hindi ka pangit. Maganda ka. Sobrang ganda.
Sabi ko nga kay mama, para ka si Virgin Mary. Sadyang bobo lang yung ex mo na nakuha ka pa niyang lokohin. Oo naman yung sobrang ganda. Pero ikaw, Jessie, naranasan mo na bang maloko? Oo naman no, yung pinakauna ko. Pinagpalit niya ako sa isang nakilala niya sa chat. Tapos yun pala, yung ka-chat niya, yung isa sa tropa ko na nagpapanggap na iba online. Kaya yun, masakit syempre. First girlfriend ko pa naman siya pero wala eh. Siguro talagang hindi siya yung nakalaan para sa akin. Kaya yun, pinagpasa Diyos ko na lang. Ay, pinapasa Diyos. Kalokohan yan. Wala kang mapapala dyan, Jessie. Paaasahin ka lang ng Diyos mo tulad ng ginawa niya sa akin. Faith, huwag mo sanang mamasamayin yung sasabihin ko ha. Sabihin mo ng payong kaibigan lang to. May day lang kasi yung bawat pangyayari sa buhay natin. Maaaring nawala yung mga magulang mo dahil ito na yung oras nila. Ganon din yung kapatid mo. Ang buhay natin, pahiram lang ng Panginoon. At yung ginawa ng ex mo, pinakita ng ng Diyos yung klase ng lalaking pinili mo. Pero hindi yun nangyari sa'yo para pasakitan ka niya. Mahal ka niya. Hindi pa nga ako ready nung nawala sila mami at daddy. Mas lalo kung hindi naging ready nung mawala ang kapatid ko. Pwede naman yung bawiin eh. Pero bakit sunod-sunod? Pati yung ginawa ng ex ko, bakit kailangan na isang bagsakan? Wala siyang awa. Walang nakakaalam, Faith. Ang tangi lang natin magagawa pagkatiwalaan siya sa mga plano niya sa buhay natin. Iwala. Ginawa ko na yan eh. Binigo niya lang ako. Ha? Ano yun? Naninig mo? Parang may umangin. Oo, halika na. Bumalik na tayo sa loob. Ano ba yung tunog na yun? Ang aswang. Aswang? Akala ko hindi totoo yun. Halika na, bilis. Bigla kaming natigilan sa pagtakbo nang biglang tumalon mula sa taas ng puno ang aswang. Takot na takot si Faith na nagtago sa likod ko at humawak ng mahigpit sa kamay ko. Narinig ko ang sinabi mo, babae. At sumasang-ayon ako sa sinabi mo. Huwag mo lasunin ang isip niya. Bakit? Hindi mo may katotohanan ng kanyang sinabi? Pinaglingkuran mo siya pagkatapos kukunin niya lahat ng mahal mo. Talagang malupit ang Diyos mo. Tama na! Hindi siya ganun! Sumama ka sa akin, babae. Ako ang kakampi mo. Naiintindihan kita. Mabilis kaming umatras ni Faith habang hindi ko binibitawan ang kamay niya nang tumakbo palapit sa amin ng aswang. Sumigaw siya ng malakas dahil sa takot hanggang sa makakita ako ng itak na naroon sa hardin. Mabilis kong dinampot yun. Pero bago ko pa nagamit yon, natakot kaming dalawa nang gumapang ito ng mabilis sa damuhan at lumapit sa amin. Ah! Jessie! Umatras kami hanggang sa masukol kami ng aswang sa pader. Tinutok ko sa kanya ang itak habang nanginginig ang kamay ko sa takot. Minsan ko nang narinig ang angil ng aswang pero hindi ko siya nakita nung unang beses. Ngayon ko lang to nakaharap at nakita na husto ang mukha niya. Labis akong kinilabutan sa tuwing tumatawa ito na parang ang demonyo na mismo ang nakaharap sa amin. Taglay nito ang mata at dila ng isang ahas. Mabilis kapag umaakyat ito sa mga puno. Gumagapang ito ng mabilis sa mga damuhan na parang ahas. Maitim ang kulay ng balat nito at mahilig magtago sa dilim. May mga itim sa mga batalas nitong mga pangil. Mahabang mga kuko at matulis. Kapag pinatay kita ngayon, may liligtas ka ba ng Diyos sa sinasabi mo? Sa pangalan ni Jesus, lumayo ka kampo ng demonyo! Bigla nitong tinakpan ng tenga na parang nabibingi. Pagkatapos ay dumaing ito na para bang tinara ko ng itak doon. Doon ko pinagpatuloy ang pagdarasal at para itong napapaso. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa, sa ngalan ng inyong anak na si Jesus, iligtas niyo po kami sa kapamakan.
Bigla na lang umangil ng malakas ang aswang at bigla na itong hinabol ang kamay ko sabay hila sa akin. Pero mabilis kong nailipat ang itak sa kabilang kamay at agad yung tinarak sa tiyan ng aswang. Lumayas ka dito! Walang lugar ang demonyong gaya mo sa bahay na to! Tinulak ako nito at mabilis na tumakbo papasok ng kagubatan. Hingal na hingal kaming dalawa ni Faith. Nang tumingin ako sa kanya, ay nakita ko ang panginginig nito sa sobrang takot. Maya-maya ay naiyak ito sabay yakap ng mahigpit sa akin. Wala na siya. Ana, halika na sa loob bago pa bumalik yun. Kinabukasan habang kaharap ni Faith ang laptop, ay bumuntong hininga siya. Nasa harap niya ang trabaho pero ang kanyang isipan ay naiwan sa nangyari noong nakaraang gabi. Kaya naman, mula sa kwarto ay lumabas na lang siya. Naglibang baka sakaling umayos ang takbo ng kanyang isipan at makapagtrabaho na ulit mamaya. Nang bumaba siya sa bakuran, doon ako naabutan ni Faith na kakababa lang ng golf cart. Saan ka nanggaling? Sa bayan. May pinabili si Mama para sa tanghalian mamaya. Uy, seafoods! Kumakain ka nito? Oo naman. Hindi ko lang kilala yung iba dyan. Ano ba tawag dito? Pero kumakain ako ng scallops at tahong. Ang dami naman ito. Mura lang kasi ang seafoods dito. Kaya kapag medyo nakakaluwag sa budget, bumibili kami. Paborito ko rin kasi ito eh. Jessie, maraming salamat ulit sa pagligtas mo sa akin sa aswang kagabi. Wala yun. Hayaan mo. Promise, babawi ako sa'yo. Nariyan ka pala anak. Ano, naibili mo ba yung iniutos ko? Opo, nandito po lahat. Ay, mabuti naman. Oh, Faith, nasaan ang kapatid mo? Sabihin mo wag nang lalayo pa at magluluto na ako ng tanghalian natin. Nako, tsak na marami kayong makakain. Thank you po, Aling Esther. Tulungan ko na... Bigla kaming huminto sa mga ginagawa namin nang mula sa kakahuyan ay narinig namin ang dalawang pamilyar na tinig. Maya-maya ay humahangos na dumating si Gary at tandang Leroy. Hingal na hingal at namumutla sa takot, lalo na ang kapatid ni Faith. Ate Faith! Demonyo! Aswang! Oh, ano nangyari sa inyo? Ahas! Ahas sa aswang! Demonyo! Takot, Leroy! Takot ako! Ano daw? Ate, doon sa kakahuyan, may nakita kami multo. 2 multo. Isang black lady tapos yung isang lalaki. Nakita ko may gilit sa saligi. Ay, sus Mariosep! Hindi ba't bili namin sa inyo na wag kayong papasok dyan sa kakahuyan? Sorry po, Aling Esther. Naisip ko po kasi umaga naman eh. Gusto ko lang po maglakad-lakad kasi medyo nababagot na po ako. Maraming ligaw na kaluluwa ang naninirahan dyan sa gubat na yan. Diyan sila namatay, kaya hindi sila umaalis dyan. Hindi sila matahimik kaya kahit sa umaga, nagpapakita sila. Ay, sige na. Masok ka na sa loob, Gary. Kain, Leroy! Gutom, Leroy! Ay, nagugutom ka? O sige, umasok ka dito at maghintay ka muna dyan sa bakuran, ha? Magluluto pa ako. Hintay, Leroy dito. Sige po, papasok na po kami ni Gary. O, halika na dito. Papasok na kami sa bahay nang biglang humabol si tandang Leroy at humarang sa dadaanan namin. Nagtaka kami nang tumingin siya kay Faith pagkatapos ay humagikgik. Ikaw sunod. Lagot ka. Kukunin ka ng aswang. Yung demonyo. Habol ka niya. Sige na, Faith. Pumasok na kayo. Ako nang bahala kay Mang Leroy. Pasado 10:00 ng gabi,
Naroon pa ako sa loob ng mansyon habang kaharap ko ang laptop para mag-post ng mga binibenta kong furnitures online at sumagot sa mga tanong ng customer. Lumingon ako nang lumabas sa kwarto si Faith. Oh, gising ka na pala. May tinatapos akong trabaho. Eh ikaw, busy? Hindi naman. Patapos na rin. Lumapit si Faith at tiningnan ang ginagawa ko. Napansin ko ang interes nito sa mga gawa ko. Inagaw pa sa akin ito ang laptop at tinignan isa-isa ang mga pictures ng gawa kong furniture. Wow, ganda naman ito. Ikaw lang gumawa nitong lahat? Oo. Bata pa lang ako, mahilig na akong gumawa ng kung ano-ano. Kaya nung makatapos ako ng high school, dyan na ako nag-concentrate. Ay, ang galing mo naman. Hindi ka na nag-college? Nakapag-college naman. Hanggang second year lang tapos nag-stop na ako. Kasi mas pinili ko na lang ibigay yung buong oras at panahon ko dito. Bakit hindi ka nagtayo ng sarili mong kumpanya? Kung may pera nga lang, bakit hindi, di ba? Pang world class nga itong mga design mo, oh. Ang ganda kaya. Salamat. Siya nga pala. Yung matanda kanina, si Mang Leroy ba yun? Ano nangyari sa kanya? Bakit siya nagkakaganon? Nasaan yung pamilya niya? Ang kwento ni Mama sa akin, dati daw magaling na albularyo yan si Mang Leroy. Hanggang sa may nakalaban daw siyang aswang. Pinatay yung buong pamilya niya. Nilabanan daw niya ang aswang at napatay ito. Pero matapos nun, gaganyan na siya. Nawala sa sarili. Pero kahit ganyan yung kondisyon niya, di naman niya nananakit. Saan ba siya nakatira? Dyan lang di sa Kakahuyan pero bandang bungad lang. Kami na nga yung nagpapakain dyan eh. Kapag nagugutom siya, pupunta na lang yun dito. Nakakaawa naman. Minsan nga ako pa nagpapaligo dyan eh. Ang bait mo naman pala, Jessie. Ang sipag mo pa. Maswerte siguro yung babaeng papakasalan mo. Teka. May girlfriend ka na ba? Wala. 5 taon na rin siguro akong walang girlfriend. Mas pinagtutuunan ko kasi ng pansin tong negosyo namin eh. I'm sure may mga nagpaparamdam sa'yo. Meron naman pero hindi ko sila gusto. Pero nitong mga uling araw, may isang babaeng nakakuha ng atensyon ko eh. Gusto ko sanang ligawan, kaya lang hindi ako sigurado kung ready na siya. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Lapitan mo siya. Sabihin mo sa kanya yung mga nararamdaman mo. Sa tingin mo kaya magugustuhan niya ako? Walang duda. Tall, dark, and handsome ka. EDC kung baga. Alam mo yung mala Richard Gomez yung batang-bata pa siya na kayo manggi pero gwapo. Tapos mabait ka pa, masipag. Ano bang hanapin ng babae sa'yo? Sige sabi mo yan Mag-iipon ako ng lakas ng loob tapos saka ako magsasabi sa kanya. Basta ipapakilala mo sa akin. Ano yun? Jessie, baka yung aswang. Bigla kaming tumayo nang marinig namin ang tunog na yun na tila galing sa isang mabangis na hayop. Ang malakas na paghinga nito, agad kong hinawakan ng kamay ni Faith at hinila siya palayo sa bintana. Napayakap siya sa akin sa sobrang takot sa mga sumunod naming narinig habang ako ay labis ang kilabot na naramdaman. Ang aswang nga. Anong gagawin natin? Parang nanlaki ang mata ko nang marinig ang kakilakilabot na tawa na yun ng demonyo. Nang mga sandaling iyon, alam ko na hindi lang aswang ang kalaban namin, kundi ang mismong demonyo na. Mahigpit kong niyakap si Faith nang biglang mag-ugaan ang mga gamit sa paligid. Ang mesa, chandelier, ang mga bintana, mga cabinet at figurine na isa-isang naglaglagan. Jessie! Sa bintana! Lalo kaming napaatras nang dahan-dahang bumukas ang bintana at sumilip ang aswang na mukhang ahas. Tumawa ito at napuno ng tawa ng demonyo ang buong paligid. Hanggang sa naalala ko ang tinuro ni Mama. Kasama si Faith ay kumuha ako ng asin. Pagkatapos ay binato ko yun sa aswang. Saka sinamahan ng dasal. Panginoon, alam kong nariyan ka at nakikinig.
Tulungan niyo kami at iligtas muli sa kampo ng kadiliman. Nakahinga kami ng maluwag ni Faith nang sa wakas ay umalis ang aswang. Biglang kumalma ang paligid at naghari ang katahimikan. Wala na kaming ibang narinig kundi ang mga kuliglig at ang tunog na alon ng dagat. May gusto na naman siyang kunin na buhay. Ma, kanina ka pa dyan? Agad akong tumakbo dito nang marinig ko ang ingay mula sa mga gamit na nahuhulog. Nakita ko ang aswang. Bumalik na naman siya. Ang serpiente. Serpiente? Nagmamadaling kinuha ni Mama ang asin mula sa akin at nilagyan ng hamba ng mga bintana. Pagkatapos ay sinarado yun, saka humarap sa amin ni Faith. Ngunit ang tingin niya ay pumukol kay Faith. Ang serpiente ang isang aswang na ang mata at dila ay tulad ng mga ahas. Sila ang madalas na hinahalin tulad sa mga demonyo na mahilig maglansi at magtanim ng kasinungalingan sa isip mo. Palagi nga silang magpapakita sa'yo hanggat sa ma-hypnotize ka at sundin mo ang gusto niya. Kaya mag-iingat kayo, lalo na ikaw, Faith. Ang gustong-gusto nilang biktima ay ang mga taong tumalikod na sa Diyos. Ma, saan ba galing ang aswang na yan? Nung nakaraang taong pa nang huling magparamdam ang aswang na yan eh. Akala ko wala na sila. Hindi gaya ng mga ordinaryong aswang na pumapatay halos gabi-gabi. Ang serpiente ay minsan lang sa isang taon kong lumabas. Ang galit ng puso ng isang tao ang bumubuhay at nagbibigay ng lakas sa kanya. Ang mga taong nagpakamatay dyan sa gubat, hindi lang sila nagpakamatay dahil sa problema nila. Nilansi sila ng serpiente. Nilamon ng isip. Hindi ba't ang iba sa mga bangkay ng taong natatagpuan dyan wakwak ang tiyan? Yun ay dahil isang beses lang kada isang taon lang sila kumakain ng laman ng tao. Kung ganun, sinasabi niyo ho ba na ako ang binabalikan ng aswang dito? Oo, dahil nararamdaman niya ang matinding galit sa puso mo. Tuwang-tuwa ang mga demonyo kapag may taong tumatalikod sa Panginoon. Kaya hanggat maaga pa, Faith, mag-isip ka ng mabuti bago pa mahuli ang lahat. Lumipas ang mga linggo hanggang sa umabot na ang magdadalawang buwan. Mula nang dumating doon sa isla ang magkapatid. 2 linggo lang nagbakasyon doon si Gary at umuwi ng Maynila dahil sa trabaho. Habang si Faith ay mas pinili na maiwan doon. Sa pagdaan ng mga araw na palagi kaming magkasama, ang naramdaman ko na paghanga noong unang beses kaming nagkakilala ay mas lumalim pa. Faith! Agad lumingon si Faith nang marinig niya ako. Kumaway ako sa kanya at ngumiti. Ganon din naman ang ginawa ko, pero nakikita ko pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Lumapit ako kay Faith at naupo sa tabi niya. Pagkatapos ay sabay naming pinagmasdan ang asul na karagatan. Buti na lang nakita ko si Tandang Leroy. Sabi niya nandito ka daw sa dalampasigan. Kadarating lang ni Gary. Maraming dalang pasalubong sa'yo. Talaga? Ang akala ko hinahanap ako ni Aling Esther. Isa rin yun. Nag-aalala ako baka daw bumalik ka ulit sa gubat kaya pinahanap ka niya sa akin. Gusto ko lang magpahangin. Nagpas 2 buwan na kasi ako dito sa isla. May mga araw na gusto ko nang bumalik ng Maynila. Mula noong huling magparamdam ang aswang, hindi na nga siya nagpakita pa pero parang sa panaginip naman niya ako ginugulo. Halos gabi-gabi nagpapakita siya sa panaginip ko. Nakikita ko na kinukuha niya ako at sinusunog ako sa dagat ng apoy. Natakot ako, Jessie. Alam mo na sa sarili mo kung ano yung makakapagpalaya sa'yo mula sa panggugulo ng mga demonyo. Tumawag ka lang sa kanya, Faith. Bumalik ka sa Panginoon. Maghihintay lang siya sa'yo. Ayoko nang umasa at mabigo ulit. Baka sa huli may kunin naman siyang mahal ko sa buhay. Diba kaya naman ng mga albularyo na patayin ng aswang? Lapit na lang tayo sa kanila. Sana hindi pa uli ang lahat bago mo ma-realize na wala kang ibang kailangan kung hindi ang Panginoon. Huwag na natin pag-usapan yan. Change topic na lang tayo. Ganto, tungkol na lang dun sa babaeng gusto mo. Ano tungkol sa kanya? Anong pangalan niya?
Wag na. Di mo na kailangan malaman. Ano ba ang gusto mo sa isang babae? Maganda. Marunong magluto, mabait, malambing. Higit sa lahat, may takot at pananalig sa Diyos. Pinigilan ko ang tawa ko nang mapansin na unti-unting napalis ang ngiti nito. Binalik na lang nito ang tingin sa dagat kaya napailing na lang ako. Maya-maya ay hinawakan ko na siya sa kamay sabay hila sa kanya palayo. Halika na, bumalik tayo sa bahay. Masyado nang mainit ang araw eh. Jessie, sandali na. Bakit? Nagulat ako sa sunod na ginawa ni Faith na biglang akong halikan nito sa labi. Matagal nagkalapat ang aming mga labi. Hindi ako sigurado kung bakit niya yun nagawa. Dahil ang alam ko ay hindi pa rin siya nakaka-move on sa ginawa ng ex-fiancé niya. Hanggang sa siya mismo ang lumayo sa akin at sinulubong niya ang tingin ko na para bang naghihintay ng sasabihin ko. Pareho kami naghihintay pero wala sa amin ng kumibo. Hanggang sa humugot ako ng isang malalim na hininga at ako naman ang humalik sa kanya. Ang simpleng halik ay nauwi sa mas malalim at maalab kasunod ng pagyakap ni Faith sa leeg ko. Nang huminto kami, doon ako nakaramdam ng hiya. Hindi ko alam ang gagawin o sasabihin ko, kaya bigla ko na lang iniba ang usapan. Halika na, maghihintay na si Mama. Kinagabihan ang kwento sa akin ni Gary, nasa kwarto na raw siya ng sandaling yon nang pumasok si Faith na para bang balisa. O ate, bakit? May problema ba? May aswang na naman ba? Bakit ka nandito? Kasi may ginawa akong kalokohan kanina. Ano? Pumasok ka doon sa gubat? Hindi yon. Nasa dagat ako kanina. Anong kalokohan yung sinasabi mo? Inalikan ko si Jessie. Ano? Totoo ate? Gusto mo si Kuya Jesse? Hindi ko alam. Hindi ko nga rin alam kung bakit ko siya inalikan eh. Basta ginawa ko lang, tapos nung nilayo ko yung labi ko, siya naman yung humalik sa akin. Matagal nga eh. Tapos wala na rin siya sinabi at pagkatapos nun, hindi na rin niya ako kinibo. Ate, hindi ba magandang balita yan? O hindi ibig sabihin, makakamubon ka na sa ex mo. Ewan ko. Gusto ko sanang kausapin si Jessie kaso gusto kong linawin yung nangyari. Kausapin mo. Puntahan mo sa likod. Wala naman sigurong aswang ngayon. Baka natutulog na yung tao. Hindi pa yan. Ipuntahan mo na kesa ganyan na hindi ka mapakali. Sige na. Bahala na. Mula sa bahay ay bumaba si Faith at lumabas papunta sa likod. Pero hindi natuloy ang pagkatok niya sa bahay nila Jessie nang mapalingon siya. Ang kwento sa akin ni Gary, nakita daw ako ni Faith palabas ng bakuran na may kasamang babae. Dali daw tumakbo si Faith papunta sa may gate at sinundan ako hanggang sa labas. Nakita ni Faith na naglakad ako kasama ang babae. Nakaakbay at ang sweet namin ng babae sa isa't isa. Hanggang sa makarating sa bahay nito kung saan bago pumasok ang babaeng kasama ko ay matagal pa daw kaming nagyakap at hinalikan ko siya sa ulo. Tumakbo pabalik si Faith. Umiiyak at labis na nasaktan sa kanyang nakita. Hindi niya ako hinintay o nagtanong muna kung sino ang kasama ko. Habang ako naman ng mga panahong yun ay walang kaalam-alam na may iba na palang tumatakbo sa isip ni Faith. Nang gabing yun, malapit na siya sa bahay. Nang mula sa taas ng puno, tumalo ng aswang at humarang sa daanan niya. Huwag mo ko sasaktan. Hindi kita sasaktan. Ako nga ang kakampi mo dito, hindi ba? Lahat sila naniniwala sa Diyos. Ako? Hindi. Kaya ako lang ang nakakaintindi sa'yo, Faith. Hindi tayo magkaaway. Ano bang kailangan mo sa akin?
Nakita ko ang ginawa sa'yo ni Jessie. Gaya rin siya ng ex mo, Faith. Walang kwenta. Pinaasa ka niya. Matapos kang halikan kanina, may iba na kagad siyang pinalit sa'yo? Ang akala ko, kakampi ko siya, na maiintindihan niya ako. Pagkatapos niya akong halikan kanina, may iba pala siyang babae. Tama. Ganyan nga, Faith. Magalit ka. Kamuhian mo sila. Isumpa mo sila sa galit. Pareho sila at ng Diyos na sinasamba nila. Malupit at walang awa. Walang ibang nakakaintindi sa'yo, kundi ako lang. Wala ka nang kakampi kundi ako, Faith. Kahit ang sinasamba mong Diyos doon, pinababayaan ka. Pero ako, hindi kita iiwan. Lahat sila mga walang kwenta. Hanggang kailan ako masasaktan ng ganito? Hindi mo sila kailangan sa buhay mo, Faith. Hindi mo kailangan ng Diyos sa buhay mo. Sa akin, lahat kaya kong ibigay sa'yo. Lahat ng gusto mo, sabihin mo lang. Basta't sumama ka sa akin. Sumama ka. Kinabukasan, nang umakyat ako sa taas, naabutan ko si Mama na naghahanda ng mesa para sa almusal. Masaya ako ng araw na yon dahil buo na ang plano ko sa isip ko na kakausapin si Faith at magtatapat ako ng pag-ibig. Matapos ang nangyari kahapon, nabigyan ako ng lakas ng loob na may pag-asa ako sa kanya. O anak, nandito ka na pala. Kumusta ang delivery mo sa bayan? Okay naman po. Malaki nga po yung binigay na tip eh. Kaya bumili ako ng bulaklak. Isa para sa inyo at itong isa naman para kay Faith. Ang anak ko ay tinamaan talaga, ano? Wala ay sa pool eh. Paano? Tanggap mo ba siya kahit ganyan ang pananaw niya tungkol sa Diyos? Maalam ko naman na darating ang araw maliliwanagan siya. At hindi magtatagal, mangyayari yun. Nararamdaman ko kasi. Ayoko magbalik loob siya sa Diyos dahil sa akin. Gusto ko gawin niya yun dahil na-realize niya na kailangan niya ang Diyos sa buhay niya. Ipagdarasal ko na mangyari yan sa lalong madaling panahon. Nasaan nga po pala si Faith? Ay, hindi pa lumalabas ang kwarto niya eh. Mukhang napasarap ang tulog. Good morning po. Good morning din, iho. Ay, Gary, gisingin mo na ang ate mo para sabay-sabay na tayong kumain. Ay, opo. Uy, Kuya Jesse. Ano? Okay na kayo ni ate? Ha? Anong okay? Okay naman kami ah. Akala ko ba medyo hindi. Nakwento niya sa akin yung sa beach eh. Yun ba? Kakausapin ko pa nga lang siya ngayon tungkol dun eh. Hindi pa kami nagkita ulit pagkatapos ng gabihan. Dumating kasi yung kapatid ko na balikbayan, galing ng Australia. Sinurpresa kami ni Mama kagabi. Diyan lang siya umuwi. Yung bahay dyan sa bungad ng daan, paakyat dito. Ha? Hindi kayo nakita ni ate? Pinuntahan ka niya kagabi ah. Gusto ko nga daw kausapin eh. Hindi kami nagkita kagabi. Anong oras yun? Teka nga. Tanungin ko siya ah. Ate! Ate Faith! Gising na! Uy, ate! Ate Faith! Ate! Kuya, wala dito si ate sa loob eh. Ayos na ayos yung kama niyo. Ano? Ha? Sigurado ka ba? Abay, bago pa lang pumutok ang liwanag narito na ako. Hindi ko naman siya nakitang lumabas. Baka naman maaga lang bumangon. Ay nako, hanapin niyo nga dali. Bigla akong kinabahan. Nagmadali kami ni Gary sa paghahanap. Pumunta kami sa tabing dagat ngunit wala doon si Faith. Halos ikuti namin ang buong isla pero wala pa rin kaming nakitang Faith. Hanggang lumipas sa mga sandali na hindi namin siya nakikita ay mas lalong lumalim ang pag-aalala at takot na naramdaman ko. Makalipas ang higit 1 oras naming paghahanap, papasok pa lang kami ni Gary ng bakuran nang humahangos na dumating si Tandang Leroy. Jessie! Babae! Faith! Faith! Si Faith, nasaan po siya? Doon! Doon siya! Hihiga!
tulog. Faith! Ate! Sa pangunguna ni Tandang Leroy, agad kaming tumakbo papasok sa kakahuyan kasama si Mama. Nanlaki ang mga mata ko nang dalhin kami ng matanda sa isang malaking puno at doon namin natagpuan si Faith. Nakahandusay sa lupa at walang malay. Faith! Ate! Ate Faith! Faith! Faith, gising! Faith, gumising ka! Ay Diyos ko, paano siya napunta rito, Jessie? Kumusta na siya? Agad ko siyang hinawakan at niyakap. Nakahinga ako ng maluwag kahit paano nang maramdaman na mainit pa ang katawan ni Faith. Ngunit malamig ang mga kamay at paa nito. Nang kapain ko ang kanyang pulso ay malakas pa yun. Sinubukan ko siyang gisingin at tinapik ang kanyang pisngi. Buhay siya, Mama. Ay salamat. Ay sandali nga. Tawagin ko lang si Doktor. Iuwi niyo na muna siya sa bahay. Kinarga ko si Faith at nagmadali kami sa pagbalik sa bahay. Pagdating sa kanyang kwarto ay agad namin siyang nilinisan at pinalitan ng damit dahil puro lupa ang suot niya. Habang hinihintay si Mama ay sinubukan ulit namin siyang gisingin. Faith? Faith? Gumising ka na dyan. Ate! Gising ka no! Pinapakaba mo naman kami! Bigla kaming napaatras nang bumangon si Faith at dumilat. Diretso lang ang tingin nito na parang wala siya sa sarili. Pagkatapos ay biglang tumirik ang mga mata nito at muling bumagsak sa kama. Faith! Lumingon ako kay Gary nang lumabas ito ng silid ni Faith. Hanggang ngayon ay wala pa rin itong malay. Ilang oras na ang nakalilipas mula nang matagpuan namin siya sa kakahuyan. Kakaalis lang ng doktor na kakilala namin at si Mama naman ay naiwan kay Faith. Nilalagnat si Faith. Kaya nagreseta siya ng mga gamot. Pag nagising siya, kailangan niya kumain at inumin to. Ang hinala nila, matagal nang nasa gubat si Faith bago natin siya natagpuan. Pero wala namang sinyalis na inabuso siya. Salamat naman. Pero ang ibig sabihin, wala tayong malay na hindi umuwi si ate kagabi? Maaari. Hindi rin ako sigurado pero posible. Buti hindi siya na tiyempuhan ng aswang. Sana nga. Sana walang ginawa ang aswang sa kanya. Aswang! Demonyo! Dala Faith dun sa loob! Lumingon kami ni Gary at nakita namin si Tandang Leroy na nakaupo sa gilid ng hagdan. Mas naging doble ang pag-aalala ko dahil sa narinig ko. Agad akong lumapit sa matanda at naupo sa tabi nito. Mang Leroy, tulungan niyo ako. Ano po ba talaga ang nangyari kay Faith? Nakita niyo po ba? Aswang! Demonyo! Faith, iyak! Iyak siya! Takot, Leroy! Aswang! Umiiyak si Faith? Oo! Iyak siya! Leroy, gutom na! Sige po, ikukuha ko lang po kayo ng pagkain. Matapos ko magbalot ng pagkain para kay Ka Leroy, ay ibinigay ko yun sa kanya at nagmadali ito sa pag-alis. Maya-maya pa, halos sabay kaming napalingon ni Gary nang mula sa loob ay marinig namin ang malakas na sigaw ni Mama. Ay Jessie! Ay Diyos ko! Faith! Faith! Pagbukas ng pinto ay naabutan namin si Faith na nagkukumbulsyon. Maya-maya ay bigla itong dumilat at bumangon. Nanlaki ang mga mata namin sa sumunod na nangyari. Nang biglang napunta sa likod ang itim ng mga mata nito. Pagkatapos ay biglang sumuka ito ng kulay berde. Mahabaging Diyos! Matapos yun ay bigla itong muling bumagsak sa kama at nangisay muli ang katawan.
Mabilis naming inalis ang kumot na nasukahan ni Faith. Pagkatapos ay halos tumalon kaming dalawa ni Gary sa kama. Hawak na siya ni Gary sa mga paa. Si Mama sa bewang at ako sa ulo. Hinawakan ko siya sa magkabilang pisngi. Faith, alam ko naririnig mo ako. Hindi namin alam kung ano nangyayari sa'yo. Kaya tulungan mo kami. Marami kami nagmamahal sa'yo. Pakiusap! Nabitawan namin si Faith nang wala sa oras. Nang bigla itong umangat mula sa kama at lumutang sa hangin ng nakahiga. Pagkatapos ay dumilat at nanlilisik ang mga mata na pinukol kami ng tingin. Labis ang pangingilabot namin sa mga sumunod na nangyari, Madam Venus. Nang bigla itong tumawa at ang boses na lumabas kay Faith ay boses ng isang demonyo. Sa akin na siya! Hindi niyo na siya mababawi sa akin! Diyos na mahamagin! Sa kabila ng aking nasaksihan, hindi ako nagpadala sa takot. Sa halip ay mas pinairal ko ang tapang at ang malakas na pananampalataya ko sa Diyos. Lakas loob akong sumampa sa kama at pilit na hinila pababa si Faith. Hinawakan ko siya ng mariin sa balikat at muling yumakap si Mama sa katawan niya at si Gary naman sa mga paa. Panginoon, tulungan niyo po si ate. Alam ko na marami siyang nagawa at nasabi na hindi ka lugod-lugod sa paligid ninyo. Maawa po sana kayo. Siya na lang ang meron ako eh. Huwag naman po pati siya bawiin niyo mula sa akin. Faith, lumaban ka, anak! Ilang sandali pa ay unti-unti na itong kumalma. Dahil sa sobrang shock namin sa nangyari, Madam Venus, halos ilang minuto rin kaming nanatiling nakayakap kay Faith habang pare-pareho kaming umiiyak. Ko siya. At doon sa kwarto ni Faith nangyari ang lahat ng iyon. Kailangan mong saksakin mismo sa puso ang aswang. Pagkatapos ay silaban mo ang katawan niya. Ang alam ko po sa ganyan at napapanood ko madalas sa pelikula. Sinasalin daw ng matandang aswang ang bato na nilulok niya sa magmamana ng pagkaswang niya. Si ate po kaya? Baka ganun din ang ginawa sa kanya. Baka isali niya yung bato kay ate. Napalingon kami nang marinig ang dahan-dahan na pagbukas ng pinto na yun ng kwarto ni Faith. Nangilabot ako sa mga sunod kong nasaksihan na madalas sa TV o pelikula ko lang napapanood. Dahil mula sa kwarto lumabas si Faith na nakalutang ang mga paa sa hangin. Sabay-sabay kaming napatayo sa labis na gulat. Ang mga mata ni Faith ay purong puti na at puro sugat at kalmot ang mukha nito at braso. Ay, Panginoon ko! Ate! Lumaban ka ate! Magdasal ka! Dasal? Kahit kailan hindi na siya nakikinig sa mga dasal. Nagbibingi-bingihan siya. Pinabayaan niya ako. Kinuha niya ang lahat ng buhay ko. Kinuha na ang lahat ng tinatawag niyong Diyos ang mga taong mahal ko. Ay Diyos ko! Nanlaki ang mga mata namin nang biglang humangin ng malakas. Pagkatapos ay umiga ang buong bahay na para bang may lindol. Bumukas ang mga bintana. Maging ang mga muebles at mga display ay umuga at naglaglagan. Napaatras kaming tatlo nang umangat ang mga upuan sa hangin, mesa at ilang gamit sa bahay. Dapa! Agad ko niyakap ang mama ko nang ibato sa amin ng demonyo ang mga gamit. Ang iba ay humagi sa labas ng bintana. Sa kabila ng mga nangyayaring yon, isa lang ang maaari naming takbuhan na siyang makakatulong sa amin. Sabayan niyo ko. Magdasal tayo. Natatakot na po ako, Aling Esther. Huwag ka pang hinaan ng loob, Gary. Hindi ba't sinabi sa Biblia? Sapagkat kung saan nakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, naroon sa gitna nila. Kasama mo kami, Gary. May ililigtas natin ang ate mo. Magtiwala ka sa Panginoon. Ama namin na nasa langit ka. Sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Tama na. Tama na. Ayoko na, Jessie. Jessie, tulungan niyo ako.
Habang patuloy ang pagdarasal nila mama mula sa pwesto ko, ay mabilis akong gumapang sa sahig hanggang sa makarating ako kay Faith. Pagkatapos ay agad akong tumayo. Saka ko siya tinalon at pareho kaming bumagsak sa sahig. Mabilis na lumapit si Gary at pareho kaming pumigil sa kanya nang magwala ito. Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Maya-maya ay napatingala ako nang makita kong lumapit si Tandang Leroy. May hawak itong bote na may laman na langis at kung ano-anong dahon at sanga sa loob. May sinabi ito kay Faith, isang kwintas na ginto na may pendant na krus. Pagkatapos ay binuksan nito ang langis at nagsali ng kaunti sa kamay. Pagkatapos ay pinahid yon sa noo at dibdib ni Faith. Maya-maya ay unti-unti na siyang kumalma. Mang Leroy. Faith, tulog na. Faith. Salamat po. Hindi niyo ako kaya! Kahit ano po ang marinig niyo mula sa kanya, huwag tayong magpapadala. Mga hunghang! Mga inutil! Mga gago! Hindi niyo ako mapapalayas dito! Hindi niyo alam kung paano ako mapapalayas dito! Aalis na ako. Magpapasama ako kay Mang Leroy. Hahanapin ko yung aswang. Mag-iingat ka, anak. Oh, suot mo ba yung anting-anting na ibinigay ni Tandang Leroy sa akin noon? Opo. Ihintayin kita. Opo, ma. Kuya, mag-iingat ka. Salamat. Ikaw na ang bahala kay mama at sa ate mo, ha. May tiwala ako sa'yo, Gary. Simulan na natin ang pagdadasal, Gary. Dala ang mga gamit ng pangontra at panlaban sa aswang, gaya ng sibat na ako mismo ang gumawa at jungle bolo. Ang pinaghalong asin, abo at pinulbos na sanga ng makabuhay at kahoy ng sinukuan. Higit sa lahat, ang gasolina at lighter. Bago ako pumasok sa gubat, ay huminga muna ako ng malalim. Lumingon ako sa bahay nang mula doon ay marinig ko ang demonyong sumanib sa katawan ni Faith. Tumatawa. Pagkatapos ay marinig ko ang totoong boses ni Faith na umiiyak at nagmamakaawa. Kailangan matapos ng madali ito. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Binibigay ko po sa inyo ang buong tiwala ko. Bigyan niyo ako ng lakas para talunin ng aswang. Para po sa ikagagaling ni Faith. Sa pagpasok ko sa gubat, agad nanindig ang mga balahibo ko. Alam ko na nasa paligid na agad ang aswang. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang sinag mula sa bilog na buwan ang naging gabay ko. Dahan-dahan at maingat ang bawat hakbang ko habang papasok sa kakahuyan. Makalipas ang ilang sandali, huminto ako nang mapansin ang isang lalaki na nakakubli sa dilim sa ilalim ng isang puno. Kumunot ang noo ko dahil mula doon ay narinig ko ang mabilis at paulit-ulit niyang pagsambit ng mga salitang estranghero sa pandinig ko at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mansyon. Hanggang sa katagalan, unti-unti kong nakilala ang boses nito. Kuya Simon? Sino yan? Doon nawala ang atensyon niya sa ginagawa at napalingon sa paligid pagkatapos ay nagulat pa nang makita ako. Binaba ko ang ibang dala ko at hinugot ang jungle bolo mula sa lagayan nitong nakasabit sa bewang ko. Jesse, Ikaw ang aswang? Ikaw ang serpiente? ako nga. Bakit? Paano ko naging ganyan? Sa akin pinamana ni Don Amando ang pagiging aswang niya. Noong gabing sinaksak siya ng nanay mo, naroon ako. Nakalimutan mo na ba? Ako ang kanang kamay noon na matanda. Sa akin niya isinali ng bato. Dahil anak ako ni Don Amado. Nabuntis niya ang nanay ko na dating naninilbihan sa kanya. At ikaw ang nagtutulak sa mga taong namatay dito sa gubat para magpakamatay? Hindi ba dapat magpasalamat sila sa akin? Dahil tinutulungan ko silang matapos ang problema nila. Demonyo ka nga. Hindi pagkitil sa sariling buhay ang solusyon sa problema. Ngayon alam mo na, may magagawa ka pa ba? Meron! Papatayin kita! Nang lumabas ito sa dilim, isa ng ganap na aswang ang itsura nito.
Bahagya akong umatras at hinanda ang sarili sa pagsugot nito sa akin anumang oras. Isang malademonyong tawa ang narinig ko mula sa kanya. Ang isang tulad mo, papatayin ako? Mahina, Jesse. Mahina ka. Hindi mo kaya! Bakit mo ginawa to kay Faith? Ha? Anong ginawa mo sa kanya? Ang ginawa ko, binigay ko lang ang hiling niya. Galit siya sa Panginoon niyo. Sabihin mo binulag mo siya sa katotohanan. Ganyan kayong mga demonyo. Kung ano-ano kasi nungalingan ang binulong mo sa kanya para mas lalo siyang magalit at tumalikod sa Diyos. Hindi ko nakasalanan kung mahina ang pananampalataya niya. At ang mga kagaya niyang walang pananalig sa Diyos ang kailangan ko. Dahil ang mga katulad niya, siya ang nagbibigay sa amin ng lakas. Sa aming kampo ng Lucifer! Lumayo ka kay Faith. Huli ka na para dyan. Jesse! Dahil nakuha ko na namin ang kaluluwa niya. Hindi ikaw ang Diyos para magdesisyon ng ganyan. At hindi ko siya ibibigay sa'yo. Bigla akong napaatras nang tumakbo papunta sa akin ng aswang. Nang tumalon nito ay mabilis naman akong gumapang papunta sa pinanggalingan nito. Sabay hiwa sa likod ng aswang gamit ang jungle bolo. Pagkatapos ay mabilis kong sinira ang plastic kung saan nakalagay ang asin. Saka yun binato sa aswang. Muli na naman itong sumigaw sa sakit. Napatingala ako nang marinig din na sumigaw ng malakas si Faith mula sa bahay. Nang bumagsak ang aswang, bumalik ang tingin ko sa kanya nang tumawa ito ng malakas. Sige, Jesse. Saktan mo ko. Dahil sa bawat sugat na matatamo ko, lalabas yun sa katawan ni Faith. Kapag pinatay mo ko, mamamatay din siya. Ano? Hayop ka! Dahil iisa na kami ngayon. Hindi ba? Nasabi sa'yo ng nanay mo na kaming mga anak ng serpiente ay may kambal na demonyo. At ang kakambal ko ang nasa katawan ngayon ni Faith. Panginoon ko, tulungan mo po ako. Hindi ka matutulungan ng tinatawag mong Diyos dahil mas higit ang kapangyarihan ko sa Kanya. Ah! Aswang! Demonyo! Nagulat ako nang biglang lumabas mula sa isang puno si Tandang Leroy. Nagtatalon ito at pumalakpak habang tinuturo ang serpiente. Paikot-ikot habang walang tigil sa pagsigaw. Patay! Aswang! Patay mo, aswang! Bilis! Pero paano po? Kung ikaw na nasa matinong isip, wala magagawa. Mas lalo yung inutil at sinaulo matandang yan. Huwag kaingaya. Ito, tali mo aswang. Tapos, saksak mo siya dito sa puso. Tapos, dasal ikaw kay Lord. Tiningnan ko ang binigay nito. Isang mahabang sanga ng sinukuan na pinagdugtong. May mga nakatali doon na mga papel na puti at dilaw. May mga maliliit na kapiraso ng sanga ng sinukuan na may natural na krus sa gitna. May 3 mutya na kulay itim at ang isang medalyon na may mata. Bigla kong naitulak palayo si Tandang Leroy nang biglang sumugod sa akin ang aswang. Tinulon ako nito at natumba kami sa lupa. Sinakyan ako ng aswang at saka ko sinakal nito habang tumatawa. Hinawakan ko din siya sa leeg at nanlaban para hindi nito mailapit ang muka sa akin. Sumuko ka na, Jesse! Isuko mo na sa akin si Faith! Hindi ko isasuko sa demonyo. Nagaya mo si Faith. Sige, tignan natin kung may magagawa ka ba. Pagpatay ka na! Napaungol ako sa sobrang sakit na naramdaman ko matapos tusukin ng mahaba nitong kuko ang balikat ko. Sadya nitong dahan-dahan akong kinalmot ng malalim hanggang sa hindi ko na natiis at sumigaw ako ng malakas. Yan ang napapala ng pakikialam mo. Ah! Hindi nito na ituloy ang sasabihin nang bigla itong sumigaw matapos ko siyang saksakin sa balikat gamit ang jungle bolo.
Dahil naramdaman din ni Faith ang sakit na nararamdaman nito, hindi ko magawang patamaan ito sa dibdib dahil baka may mangyari din ng masama kay Faith. Nakumpirma ang hinala ko nang mula sa bahay ay narinig ko ulit ang malakas na sigaw ni Faith. Tama na! Nasasaktan ako! Tama na! Patayin mo ako, Jesse. Patayin mo ako! Nang sa gayon, ay mamamatay na rin si Faith. Ano to? Bigla akong pinulupot sa leeg ng aswang ang mahabang sanga ng sinukuan na binigay ni Tandang Leroy sa akin. Para ito napaso ng matindi kaya nabitawan ako ng aswang. Sinamantala ko yun at sinakal ko siya ng mahigpit gamit yun hanggang sa matumba ang aswang. Namilipit ito at hindi makagalaw na parang pinaralisa ng taling yun ang katawan nito. Mang Leroy, lahat ng nararamdaman ng aswang, nararamdaman din ni Faith. Baka may mangyaring masama din sa kanya kapag pinatay ko to. Hindi. Itong tali, pakontra yan. Hindi na sakit si Faith. Totoo? Kahit saksakin ko na tong aswang, hindi masasaktan si Faith? Hindi na. Promise. Nang marinig ko yun ay agad kong dinampot ang sibat. Sabay saksak ng mariin sa dulo noon sa puso ng aswang. Hawak ang sanga ng sinukuan na nakatali sa leeg nito. Hinila ko ang aswang palabas sa gubat. Sa gitna ng kalye. Sa harap mismo ng mansyon. Pinaliguan ko ito ng gasolina at mabilis ko itong sinilaban. Wala na aswang! Patay na aswang! Kuya Jesse, si ate! Nang marinig ko si Gary ay mabilis akong tumakbo pabalik ng bahay. Hindi alintana ang mga sugat na natamo ko. Kahit nahihirapan ay pilit akong umakyat at agad pumasok sa kwarto ni Faith. Nadatnan ko na nakaluhod siya sa ibabaw ng kama, nakaliyad at nakatingin sa kisame. Wala pa rin sa sarili at boses pa rin ng demonyo ang narinig. At magpalayas ng demonyo sa ilalim ng pangalan ni Jesus. Iyan ang nakasulat sa banal na aklat. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, lumayas ka sa katawan ng babaeng ito! Maya-maya ay nawalan ng malay si Faith at tuluyang bumagsak sa mga bisig ko. Kasunod nito ay ang biglang naging payapa ang lahat. Maingat ko siyang binaba sa kama at tumakbo ako palapit sa bintana. Sunog na sunog ang bangkay ng aswang. Ilang sandali pa ay dumating si Tandang Leroy. Masaya na, tumatalon-talon at pumapalakpak. Wala na aswang! Wala na aswang! Hindi natakot si Leroy! Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo, Mang Leroy. Mula sa loob ng gusali kung saan ginanap ang church service tuwing linggo, sabay kaming apat nang lumabas mula sa exit door. Ako, si Mama, si Faith at si Mang Leroy. 2 linggo na ang nakalilipas mula nang mangyari ang lahat ng kababalaghan na yun. Matapos ng gabing yun, ay bumalik ang mas pananalig sa Diyos ni Faith. Sa kabila ng lahat, mas pinili niya pa rin na manatili at doon na manirahan sa amin kasama ni Mama. Habang si Gary ay bumalik na ulit sa Maynila. O anak, mauna na kayo sa bahay at may dadaanan pa ako sa palengke. Kaya ko na to at kasama ko pa naman tong si Leroy. Kahit ganito to napapakinabangan ko to. Nang makarating kami sa bahay matapos ang mahigit na 15 minutes na boat ride, agad naglakad si Faith papunta sa bagong kwarto na tinutuluyan niya. Huminga ako ng malalim at sinundan siya. Faith, pwede ka ba makausap? Oo naman. Tuloy ka.
Sumunod ako sa sinabi niya at naupo sa gilid ng kama. Lumapit sa akin si Faith at naupo sa tabi ko. Nang lumingon ako sa kanya, hindi ko napigilan na mapangiti. Unti-unti nang naghihilom ang mga sugat nito sa mukha. Ang kagandahan nito ay muling bumabalik sa dati. Napangiti si Faith nang hawakan ko siya sa pisngi at hinaplos. Hindi pa rin nagbabago ang kagandahan mo. Puro sugat na nga eh. Mawawala rin yan. Ano ba yung sasabihin mo? Nung gabing mawala ka bang naaalala nun? Ang naaalala ko lang, pupuntahan dapat kita dahil may gusto akong itanong sa'yo. Tapos, nakita kitang palabas ng bakuran. May kasama kang babae. Nakaakbay ka pa nga sa kanya tapos ang sweet nyo. Ang saya nyo. Tawa pa kayo ng tawa tapos hinalikan mo nga siya sa ulo. Sinundan ko kayo hanggang doon sa bahay ng babae. Pagbalik ko bigla na lang akong hinarang ng aswang. Hindi naman niya ako sinaktan pero kung ano-ano yung sinabi niya sa akin. Na kagaya ka daw ng ex-fiancé ko. Niloloko at pinapaasa. Pinapaasa? Anong ibig mo sabihin? Naaalala mo ba yung sa beach? Yung kiss. Wala ka kasing sinabi pagkatapos noon. Yun sana yung itatanong ko sa'yo pero nakita ko kayo ng babae tapos yun na nga. Ganun na yung nangyari. Nung sinabi nung aswang na sumunod ako sa kanya, nawala na ako ng malay. Hindi ko na alam yung mga sumunod na nangyari hanggang sa nagising na lang ako. Nung gabing yun na nakatali ako sa kama. Faith, yung babaeng nakita mo, ate ko yun. Panganay na kapatid ko. Pauwi lang niya galing ng Australia at sinurpresa kami ni mama ng araw na yun. Kakausapin dapat kita kaso bigla na lang siyang dumating. Natin ko siya ng gabing yun sa bahay nila ng asawa niya. Ha? Bale, kapatid mo yun? Oo. Ay, ikaw naman no. Hindi mo ako tinawag agad eh. Di sana naipakilala kita. Bakit? Alam mo ba girlfriend ko? Hindi. Hindi Nagsiselos ka eh. Hindi Faith, gusto kita. Pagkatapos ng mga nangyari, mas tumindi pa ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita. Jessie. Yung idea girl na sinasabi ko sa'yo nung nasa tabing dagat tayo, ikaw ang tinutukoy ko dun. Pero malayo ako sa sinasabi mong may malalim na relasyon sa Panginoon. Malaki ang naging pagkakasala ko sa Kanya. Sino bang hindi magkakasala sa atin? Kahit ako, minsan na rin naman ako nagkasala ng malaki. 24 years old ako nang mabuntis ko yung ex ko. Di pa ako ready noon kaya tumanggi akong panagutan yung bata. Dahil sa stress, nakunan yung ex ko. Pinagsisihan ko ng gusto yun. Humingi ako ng tawad sa kanya at sa pamilya niya. Pangyayaring yun yung nagdala sa akin palapit sa Diyos. Nung ko siya nakilala at binigay ang buhay sa kanya. Well, si mama naman, inamin niya sa akin na minsan nagkaroon sila ng relasyon ng lolo mo bago pa siya maging aswang. Pinagsisihan niya na rin yun. Pinapahanga mo naman ako, Jessie. Sa dami ng pinagdaanan niyo, hindi niyo natinag ang pananalig mo sa Diyos. Hindi gaya ko. Ang mga problema na dumarating sa buhay natin, yan ang umuhubog sa pagkatao natin. Kaya nga tayo tumatayo kung saan tayo nadadapa. Mula doon, may pagpapatuloy natin ang buhay para maitama yung kamalian natin. Dahil hindi natin malalaman na kailangan natin ng Diyos hanggang dumating yung pagkakataon na wala na sa iyo ang lahat at tanging Diyos lang ang mayroon ka. I'm sorry sa lahat ng hindi pagkakaunawaan. Hindi mo kailangan mag-sorry. Wala naman may gusto sa nangyari. Kasalanan rin ako dahil hindi ko kagad nilinaw ang lahat. Totoo kasi Faith, hindi ko na masasabihin ko ng araw na yun eh. Nakakabahan ako nun kasi unang beses pa lang kitang nakita. Nagustuhan na agad kita. Talaga? Oo. Mula noong nakilala kita, Jessie, pinatunayan mo sa akin na sa bawat taong nawawala sa buhay natin, pinapalitan to ng Diyos ng mas higit pa. Faith, pwede ka bang maging girlfriend ko? Oo, Jessie. Oo. Talaga? Talaga. Mahal kita, Faith. Aalagaan kita. At mas lalo kong aalagaan ang puso mo. Salamat, Jessie.
Salamat sa pag-akay mo ulit sa akin pabalik sa Diyos. Mahal din kita. Kinuha ko ang kamay ni Faith at hinalikan yun bago ko siya hinalikan sa labi. Madam Venus, kung babalikan ko ang lahat ng pangyayari na yon sa buhay namin at ikikwento ko sa iba, malamang ay aakalain nila na nagkikwento ako na napanood ko sa telebisyon. Sana nga ay hindi totoo ang lahat ng yun. Ngunit tinuro sa amin ang pangyayaring yon na ang kampo ng kadiliman ay nariyan lang sa ating tabi. Umaaligid. Naghihintay ng tamang pagkakataon kung kailan ka malalansi. Kaya nilang magtanim ng mga kasinungalingan at lasunin ang isip natin sa maling paniniwala. Pero pinatunayan din sa akin ang mga nangyaring iyon kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo natin maintindihan kung bakit tayo nasasaktan, iniwan ang mahal natin sa buhay, nabibigo o kung ano paman. Ang tangi lamang natin gawin ay magtiwala sa Kanya. Sa ngayon ay mag-asawa na kami ni Faith at may 3 anak na. Dito pa rin kami naninirahan sa isla at kada 6 na buwan ay pumupunta si Gary dito para dumalaw. O kaya naman ay kami ang nagbabakasyon sa Maynila. Ang furniture business ko mas lumaki pa at ngayon ay may sarili na kaming maliit na kumpanya na namamahala ng lahat. Si Tandang Leroy naman matapos ang gabing yun ay tuluyan na naming kinupkop. Pinalipat kami ni Faith sa mansyon at doon namin pinatira si Tandang Leroy sa maliit naming tahanan sa likod bahay. Ngunit makalipas ang 3 taon, pumanaw din si Tandang Leroy sa edad na 73 years old matapos itong hindi na nagising mula sa pagtulog. Madam Venus, sana'y may natutunan kayo sa aking kwento. Naway, mas matuto tayong magdasal at kumapit sa Panginoon anumang oras. Bago ako magtapos ay iiwan ko sa inyo ang mensaheng ito mula sa Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyo. Nagmamahal, Jessie.